Yo, yo, yo guys! Check, kamusta mga idol? So ayan, mag-update tayo ngayong umaga ng Webes, okay? At grabe ang news natin ngayon. Alam nyo ba nagkakabentahan na? Nagkakabentahan na mga idol dahil yung mga malalaking institution, mga billionaires, hindi bumibili, maraming nagbebenta. No? Pero may mga bumibili rin. Pero mas marami nagbebenta mga sikat. Okay, ano ang alam nila na hindi natin alam? Ayan ang aalamin natin. Yeah? So ayan, bago ang lahat mga idol, alam niyo na i-like niyo yung ating video. Syempre, napakalaking tulong niyan sa ating channel. At syempre, sa mga hindi pa nakaka-subscribe, subscribe na kayo. Dahil hindi kayo pauhuli pag ganun. Okay, let's go. So ano ba nangyari kaninang madaling araw? Eto na nga, no? Alas 3 ng madaling araw kanina yung Federal Reserve Minute Summary. Okay, yung kaninang 3 a.m. ng madaling araw, eto ang sinabi nila. Inflation target peaks at 2%. So walang nagbago, no? Kumbaga walang good news, walang bad news. Parang normal lang. Ganun pa rin yung target. Kaya medyo nag-drop yung market natin. 'Di ba? From ayan to 3. Dito. So 3 a.m. nag-drop siya kanina. So ayun pala yung reason. Nakala ko nga lilipad pagkagising ko mataas na pero hindi. No? Ano lang, bumaba siya. At eto, kaya nag-ano ako, bumali tayo kay boss. Ayan, meron tayong 86 USD. So titignan natin kung mananalo tayo ngayon dahil nasa baba So gusto nating tsumempo ng long position. Okay? Yung ating XRP nasa 1.41, yung Bitcoin 66.4. Okay? So medyo mababa yan. So titignan natin kung maka-position tayo mamaya. Sayang to kanina 7:30 kaya lang nasikaso ko si Boy WhatsApp niyan So, hindi natin nakita, umangat na. Pitan ko ng konti. Ayan sayang Kung naka-position tayo dito banda pero waiting natin. Malay nyo naman, bigyan pa tayo ng isang chance, okay? Sa ngayon, wala pa naman tayong talo. Nag-aabang lang tayo. Kakahiram ko lang kay boss So, magti-trade tayo ngayon. So, ano sabi dito? The Federal Open Market Committee o yung FOMC has reaffirmed that the 2% inflation target is the most appropriate level over the long term. The Fed sees reaching 2% inflation as achieving a balance between maximum sustainable employment and price stability. Ayan daw yung pinaka-advisable o maganda, 2%. In short, no change to the target and all future policies will remain directed toward bringing inflation back to this level. So, ang level kasi natin ngayon is, ang inflation natin is 3 plus ata, basta 3.25 ata. Hindi ko, dali, puntahan natin para sure tayo. Yung ating forex calendar. Tignan natin kung kailan yung susunod na FOMC. Alam ko merong March Ayan. Hindi natin nakita. Paano ba mag-previews? $3.75. Okay? So 3.75 tayo. So ang target nila is 2%. So kailangan pa magbawas ng 1.75%. Pero sabi nila ngayong taon, ang tatapyasin nila is 75%. So hindi natin sure. Kasi once na umupo si Kevin Wars, baka magbago pa yan. 'Di ba? Baka magbago pa siya. Kasi ngayon, ang nagsasalita, parang si Jerome Powell. Kung matatapos na yung termino niya ng May, at papalitan na siya ng mas crypto lovers, so hindi natin alam kung magbabago pa to. Kasi mamaya ang target nila 2%, pero pag umupo si Kevin, baka ang maging target niyan is 0.
Di ba? So ngayon, ito yung nangyari kaninang umaga, no? Ayun yung meeting nila. Kaya medyo nag-drop yung market kasi parang walang pagbabago, no? Ayan yun. So, iba tayo ng news, okay? Sabi dito, guys, pay close attention. Nako, ito yung delikado, mga idol. Sabi dito, pay close attention because this news is absolutely not normal and could shake the entire scene in America. Imagine, di ba? Siya yung nagsabi imagine, hindi ako mahilig ako magsabi ng imagine eh. Imagine there's a massive 74% probability that the US Supreme Court will issue a ruling that flips everything upside down and declare that the tariffs imposed by President Trump were illegal. Once na mangyari yan, no, talagang babaliktad. Talagang babaliktad ang lahat. Once na dineclare ng Supreme Court na illegal yung pinagagawa ni Trump sa tariff, nako, sabi sa inyo, babagsak yung market natin. We're not talking about some minor speculation here. This is an extremely strong number that make the outcome almost a done deal. And if the decision actually comes out like this, we could witness a real political and economic earthquake that shakes the market and force a complete reset of global trade calculation from square one. Ayan. The blow won't just be inside America. The impact could extend to global markets, currencies, and even investment flows. Because any change in US tariff policies sends shockwave around the entire world. Mga idol, no? In short, one single ruling could open the door to a completely new era in international economics and politics. And right now, everyone is on the edge, waiting for the decisive moment. So, ngayon Supreme Court rules in favor of Trump tariffs, no? So, meron tayong ilang percent to? 26% chance na papabor kay Trump. So, merong 74% chance na hindi papabor kay Trump. Nako, delicates yan. 'Di ba? So, kaya ba nagkakaroon na ng bentahan ngayon? Dahil alam niyo yung mangyayari. Nako, delicates pala tayo dito. No, mukhang mas maganda mag-short kaysa mag-long ngayon, ha? Oh my goodness. Ano sa tingin nyo? Sabi dito, saan ba yan? Eto, billionaire Peter Thiel fully exits Ethereum treasury firm Ethersila, sells entire stake. Imagine funny, imagine ulit, no? Umexit na siya sa Ethereum. 'Di ba? Sabi dito ni Crypto Sensei, one billionaire selling does not define Ethereum's trajectory. Fundamentals and adoption still matter more than personalities, which is totoo 'yun. Pero syempre magugulat ka kasi bakit sila nagbenta? 'Di ba? Eto mga billionaire na to, hindi lang siya. Eto pa. Warren Buffett was dumping stocks and this is not how a bullish investor acts. Ayan, si Warren Buffett. In Warren Buffett final quarter as CEO, Berkshire Hathaway was quietly selling stocks na. The latest quarter 4 2025 13F filing shows the firm cut positions in 9 different stocks. This includes some of the biggest long-term bets. Amazon, 7.7 million share, binenta niya na. Apple, 10 million share, binenta na. Bank of America, 50.7 million share, binenta na. Grabe, ang dami niya, no? 'Di ba? So, kung magkakatotoo man to, mukhang babagsak nga. So, ayaw na nila bang maapektuhan? Ganon. For Apple and Bank of America, this isn't the first time Berkshire has reduced its holding. Berkshire has now cut its Apple stake by total of 75% since 2023 and reduced its Bank of American position by 50% since mid-2024. Zoom out further and the signal gets louder. In quarter 4 alone, Berkshire sold over 6 billion
in stock while buying just 3 billion. That's a net 3 billion more sold than both, sabi dito. Even more striking, Buffett has now been a net seller for 13 straight quarters going back to quarter 4 ng 2022. So talagang binagbebenta na pala siya noon pa lang, sunod-sunod na yung benta niya. Altogether, Berkshire has offloaded roughly 187 billion in net equities. The question is not what he sold, it is why now, sabi niya, no? So bakit kayo nagbebenta ngayon, di ba? Ayun yung tanong. Oh, ano pa? Pero merong mga nagbebenta ng asset, alam niyo na yan, may mga kinakabahan, pero meron din namang bumibili. Ito nga, huge daw, sabi dito. While people are selling Bitcoin, the US government officially holds $22 billion worth of Bitcoin and has not sold a single Bitcoin yet. The US government is super bullish and believes Bitcoin will reach $1 million in the very near future. Oh, ayan ha. So, meron mga nagbebenta, meron din naman bumibili. O, sabi dito naman, breaking, Epstein emails reveal planned crypto meeting with Gary Gensler before Ripple lawsuit. So, parang ang nangyari dito, bago idemanda ng SEC yung Ripple, nagkaroon muna ng meeting between Gary Gensler and Jeffrey Epstein. Newly surfaced email showed Jeffrey Epstein discussing a planned meeting with former US SEC Chairman Gary Gensler about digital currencies in 2018 according to Decrypt Media. So, ang kinasuhan kasi yung Ripple 2020 ata, no? The exchange predates Gensler's later role leading the SEC. Epstein told Lawrence Summers that Gensler want to talk digital currencies. The files do not confirm whether the meeting ultimately took place. 2 years later, in December 2020, the SEC sued Ripple, prompting major US exchange to suspend XRP trading. So, ayun na nga, no? Nagkaroon sila ng ang nakita lang naman sa files, meron silang planong mag-usap tungkol sa cryptocurrency. Silang dalawa. Hindi, kaya nga sabi dito, hindi naman sinabi kung talagang nagkita sila. Ayun, the files do not confirm whether the meeting ultimately took place. Pero nagkaroon sila ng planong pagkikita. Pero ang nakapagtaka doon, after nung moment na yon, 2 years after, biglang kinasuhan ng SEC yung Ripple. O, di ba? Ayun yan. So, ngayon naman, breaking White House priority. Ano ba yung priority ng White House ngayon? Sabi dito ni J.D. Vance, housing crisis first. Vice President J.D. Vance reveals one of President Trump's top priorities right now, increasing home construction. Make home ownership much easier for Americans, lower interest rates. Vance, we actually need to bring interest rate down. So, ayun na nga, yung ating interest rate. Kailangan talaga bumaba yan. The Federal Reserve has kept rates way too high even though inflation has fallen faster than people expected. So, pipilitin talaga nila yan. Alam nyo, ang hinihintay na lang talaga ngayon is si Kevin Wars. Yung mga, sa tingin ko lang to yung mga pinagsasabi ngayon ni Jerome Powell, parang wala nang bearing to. Depende na lang kung gagawa siya ng malupit na hakbang, no, bago siya umalis. Pero lahat ng, kunyari, yung mga plano niya ngayon, yung mga gusto niyang gawin sa mga susunod na buwan, wala na yon. Once na umalis siya, magbabago na lahat yun. Dahil ang masusunod na dyan is si Trump na, no? Using Kevin Wars ba yun? Basta yun, si Kevin Wars. Di ba? So, yung mga sinabi niya rito, kung na ganito ganyan, 2% inflation, opinion niya yan. Pero once na mawala na siya dyan, wala na yung opinion niya na yan. Ganun lang yung sa tingin ko dyan, mga idol. No? Ano sa tingin nyo? Kasi once na, tingnan natin kasi medyo malayo pa kasi. Kung merong FOMC meeting, no? Pagdating sa sa May, March, April, May, matagal pa kasi, no?
April pa eh. Maximum na yung April mga idol eh. Pero magkakaroon ng FOMC meeting ng April 2. Ay hindi, April 9 pala. Sorry, 2 AM. Oh, pero March meron eh. Oh, March 19. Ay, tama ba? Oh, ito nga March 19. So, medyo mahaba-haba pa to. Pwede pang magsalita si Jerome ng kung ano-anong gusto niya. Pero sa tingin ko, mawawalan din ng yung hanggang dun lang sa ano niya, ang pwede niyang gawin sa termino niya dahil after nun, mukhang wala na siyang magagawa. Na? Ayun lang sa tingin ko. Okay? Ay hindi yung gustong sabihin ni JD Bonds dito, kailangan bawasan talaga yung interest rate. Okay? So, punta tayo dito. Ano to? T. Rowe Price Manage 1.8 trillion as filed to launch an active crypto ETF that includes XRP. So, meron na namang mag-a-apply ng ETF sa XRP. It's considered spot, meaning actual physical purchase because it's labeled as actively managed, which means it can change the weight and presence of the asset in the portfolio. So, makaka-apekto yung ano nila dyan, yung pag-apply nila. Ito isa to sa mga importante ngayon na which is ang dami ko nang nakikitang gantong news, no, binerify na natin to at totoo naman. XRP is disappearing from exchanges, bullish signal. So yung mga crypto exchange, naubusan na sila ng XRP. Over the last 2 years, the amount of XRP on exchanges has dropped significantly. Currently, only 12.9 billion XRP left, as low as it was back in 2021. So 4 years ago, 5 years ago, no, bumalik sa 5 years ago. So especially Binance has reduced its XRP reserve to around 2.5 billion na lang yung XRP na nandun. Sa Coinbase din, mga idol, alam ko halos ubos na rin yung XRP doon at ang chismis nga, naubos yung XRP sa Coinbase dahil binay out ng BlackRock. Ayun yung sinabi nila. Hindi umano yun. Hindi ko pa sure yun eh. Pero may nabasa kasi akong ganun. No, na binili. At research ko rin yun. At sinabi nung ni Grok noon na naubos nga bigla dahil may bumili na malaking halaga ng XRP sa Coinbase pero hindi naman sinabi kung BlackRock yun. Pero ayun nga yung parang chismis, no, yung usap-usapan na BlackRock yung bumili noon. So ngayon naman sa Binance din ubos na rin. So nagkakaubusan na ng XRP mga idol. Okay, so bullish yan syempre. Imagine ubos na yung XRP. Saan ka nabibili pag nawala na sa crypto exchange? 'Di ba? So supply shock tawag dun. So ito naman sa mga bago, hindi pa alam no kung ano yung 589. XRP CEO Brad Garlinghouse joined X back in 2009. Since then, he has followed exactly 589 accounts. Ano ba kasing ibig sabihin ng 589 sa XRP community? And whenever that number changes, he adjusts it back to 589 pa rin. Kaya kung titignan nyo rito si Brad Garlinghouse, ang following niya is 589. O yan, no? Kita nyo? 589. Dati nga yung Ripple 985 eh. Kaya lang wala na ngayon 1,000 na eh. Pero dati 985 yun. Pero si Brad Garlinghouse talagang 589 lang yung pinapollow niya. Ripple acquired a company. Ito nabalitaan natin to dati. Na Ripple acquired a company whose headquarters is located at 589 Fifth Avenue in New York. No, totoo 'yan. No, yung office nila, ang address is 589 Fifth Avenue in New York. There are also trademark and patent filings of Ripple tied to addresses or reference containing 589. Okay? So, talagang importante yung 589 sa Ripple. On December 8, 2025, Solana official account posted a single number 589. Nag-post yung Solana nun. Ito yung pinost nila 589. At umabot ng 4.6 million views. Lahat ng post ng Solana hindi umabot ng ganyan. Hirap pa nga umabot ng 100,000 yung post ng page ng Solana nun eh.
Pero nung pinost nila yung 589 sa X, it quickly became their most viewed post ever on X, generating millions of views. Just days later, Solana followed up with a post directly referencing XRP, including a reworked meme feature XRP elements. So, ang dami nilang pinagagawa. Parang nag-ano sila nun naghakot ng engagement dahil sa ginamit nila yung 589 tsaka XRP para lang magkaroon ng engagement. 2 days after Solana viral 589 post, MoonPay publicly shared a screenshot of buying exactly 589 XRP via Apple Pay, complete with thinking face emojis that fueled even more speculation. So, grabe yung 589, no? As I have shared here before, the number 589 holds a special role in theories about the new financial system and XRP potential place in it. Numerically, 5 plus 8 plus 9 equals 22, often referred to in numerology as a master number. Yung 22 pala is a master number, no? Associated with transformation and major shift. This image attached as our proof of this. A lot is going on behind the scene that you have no knowledge about. So, yung 589 talaga, parang mystery yan para sa akin. Marami nang nag-decode niyan. Iba-iba yung sinasabi nila. 589 daw abot yung XRP. Iba naman, 5 plus 8 plus 9. Yung iba naman, pabaliktad naman yung 9,885 ba na ganun. So, marami nagsasabi. Pero, at the end of the day, yung mga nakakaalam lang yan is yung mga developers, sila Brad Garlinghouse, kung bakit hanggang 589 lang yung kanyang following at nagpwesto sila ng office nila sa 589 Fifth Avenue in New York. Sila lang nakakaalam, mga idol. Hindi natin alam, no? Pero sana nga, merong makadecode o sabihin nila kung ano ibig sabihin yan. Diba? May mga page pa nga na pangalan, 589 XRP eh. Ang dami rin followers nun, di ba? Breaking ito yung pinaka parang good news ko ngayon sa inyo. The probability of the Clarity Act being signed has jumped to 90%. Okay? So, matagal pa naman to, 2026, pero ako kasi gusto ko sana ngayong mga next month na, ngayong month kung kaya, or next month. Okay? Si Brad Garlinghouse nga hanggang April. No? First quarter to second quarter sana maipasa to para yung susunod na third to fourth quarter pumping na. 'Di ba? Ganoon na lang 'yon, mga idol. Sa akin no, mas maaga, mas maganda at mas madarama. 'Di ba? 90%, di ba? So solid na 'yan. Ito naman. Fun fact. Satoshi Nakamoto owns 1.1 million Bitcoins. Their current value is more than 74 billion. He hasn't touched a single Satoshi from them since he disappeared in 2010. Kumbaga, pinabayaan niya lang yung 1.1 million Bitcoin niya na napakalaki na ng halaga, 74 billion dollars, 'di ba? Kahit wag ka na magtrabaho niyan, na 3 cycle na ng pamilya niyo yung mayaman. Others says he's dead. Naniniwala ba kayo na patay na siya? And this seems closer to the truth kasi mga idol, yung mga, lalo na yung mga maxi, mas gusto nilang paniwalaan na patay na si Satoshi para hindi na magalaw yung 1.1 million na Bitcoin. Pero once na malaman nila na buhay pa si Satoshi at maaari pang magalaw yung 1.1 million na medyo malulungkot yung mga yan. Right now, this is the largest fortune that exists in a digital grave that no one can ever access. So, dinesisyon na nila agad na patay na si Satoshi kasi digital grave eh. Pero maraming tututol dyan, no? Ako naman, wala nang problema sa akin kung patay na si Satoshi, napakaganda nun. Ibig sabihin, yung 1.1 na yan, burn na yan. No? Hindi na magagamit yan sa loob, which is good yun sa crypto. Diba? Pero kasi, expect nyo na rin, paano kung hindi? Diba? Kasi kailangan sa strategy mo yan eh. Paano kung biglang lumabas si Satoshi? Once na mabawasan lang yan, yung wallet niya, kunyari biglang may gumalaw ng wallet niya, tas may bumawas, di ba? Halimbawa si Satoshi, kunyari buhay pa Satoshi, tas meron siyang kailangan gawin. O kaya,
nagkasakit yung ganito niya, yung anak niya, o yung sabihin na lang natin ng mga ganun, kailangan niya ng malaking pera. Di ba? At may bumawas lang dyan, kahit kapiranggot lang, once na gumalaw yung wallet na yan, mga idol, babagsak yung Bitcoin. Kasi ibig sabihin, buhay pa si Satoshi at may chance na galawin niya yung kanyang 1.1 million Bitcoin. Di ba? So, I don't know. Kumbaga, expect the unexpected na rin. Kasi mamaya, umasa talaga kayo na patay na si Satoshi, pero buhay pa pala. May chance pala na galawin niya yan, biglang ibenta yan, edi bagsak lahat. Ang daming maglulugi, ang daming mawawalan. So, ready lang mga idol. Ganun lang 'yon, no? Pero kung patay na talaga si Satoshi, edi ang kulit no. Natuwa dahil patay na, no. So, edi kayo bahala, no? Kung masaya kayo doon, no? Hindi. Kasi kung ako maxi ako, kunyari maxi ako, mas gusto kong buhay si Satoshi, kung gusto ko siya makita 'Di ba? Kumbaga, gusto ko makamayan, no, ma-meet yung gumawa ng coins na kinabaliwan mo, 'di ba? Ganun lang 'yun eh. So, sila gusto nila patayin na eh. Wala kayo diyan. So, ito mga idol, last natin, no. Urgent and extraordinary, sabi dito. China delivers another painful blow to the United States in the field of artificial intelligence. Nako, mukhang pinanis yung US Ano ba to? On Monday, Alibaba unveiled a new AI model named Qwen 3.5. Qwen 3.5. Ayan, Qwen 3.5. Copy natin. And the company confirmed that the model outperforms several major competing American models in a number of benchmark tests. No, kumbaga, mas magaling yung AI nila kaysa sa AI ng US. The company stated in its announcement that Qwen 3.5 was designed for the era of agentic artificial intelligence. Ano ibig sabihin ng agentic, no? To help developers and business move faster and accomplish more with the same computing power while setting a new standard for performance to inference cost ratio. This launch comes as Alibaba seeks to attract more users to Qwen chat app within China, yung chat application nila. In a market currently dominated by ByteDance, Taobao app alongside DeepSeek. So ayun na nga, no, gumawa ng bagong AI app, no, yung China, at panis daw yung US doon. 'Di ba? Naalala ko yung interview ng 'di ba sa Alibaba ang may-ari nito si Jack Ma. Ayun si Jack Ma. Kung napanood niyo yung interview nilang dalawa ni Elon Musk, matutuwa kayo. Dalawa silang nakaupo. Matutuwa kayo kasi halatang magkaiba sila, mga idol. Si Elon Musk more on technology. Si Jack Ma kasi more on philosophy. Kumbaga, yung pananaw niya sa buhay, yung mga sinasabi niya, ganito, ganyan. Yun yung pagkaalala ko, matagal ko na kasi napanood yun eh. Tapos si Elon Musk more on, basta mas ina-apply niya yung technology, dapat magkaroon tayo ng ganito, ng ganyan. Tapos si Jack Ma naman, sabi niya, more on self, ano ka dapat, kung gusto mo yumaman. Kasi parang ganun yung pag-usapan nila nun eh. Nakakatawa yun. So, ngayon pala, kala ko yung Alibaba wala na eh. Ngayon ko na lang ulit narinig yung Alibaba. Pero one of the biggest company to sa China, mga idol. Pero kasi nung mga nakaraang mga buwan taon eh, parang tahimik yung Alibaba. So, ngayon, gumawa sila ngayon, no? Alibaba unveiled a new AI model. Okay. So, anong masasabi ng US dito, mga idol? So, titignan natin, no? Magpa-follow up news tayo tungkol dito sa Qwen 3.5, okay? So, ayan. Ayun yung balita natin ngayong umaga, mga idol. At sana na-enjoy niyo yung balita natin. Huwag niyo kalimutang i-like yung video. Update ulit tayo mamaya. Basa tayo comment, no? So, medyo agahan ko na yung upload mamaya kasi sumasakto pagsundo ko kay boss eh. Hindi ko na babasa tuloy yung mga comment. So, mamaya, for sure to, magbabasa tayo ng comment mamaya. Okay? Comment kayo dito. At alam nyo na yan, mga idol. No? Kita-kits tayo. Mga lord, sana enjoy nyo. Like nyo yung video. Subscribe sa mga hindi pa nakasubscribe. What's up mga idol? Dali lang.
Gawin nating 30 minutes, okay? Let's freaking go! Boom!